Alam mo yung feeling na pagod ka na sa trabaho? Umuwi ka, kumain, scroll ng phone tapos tulog na. Tapos kinabukasan ulit. Walang masama doon. Normal yan. Kaya lang, yung ibang tao, same routine din, pero parang may nangyayari sa buhay nila na hindi mo makita. Hindi dahil sa swerte, hindi dahil may laking pera sila nung umpisa, kundi dahil may ginagawa sila every night na hindi mo napapansin. Hindi dramatic, hindi complicated, pero consistent. At doon nagsisimula yung pagkakaiba. Madalas nating isipin na ang difference between someone who stays stuck at someone who moves forward ay dahil sa opportunity, sa timing, o sa resources. Pero kapag matagal mo nang pinag-observe yung mga taong lumaki mula sa wala, makikita mo na marami sa kanila ay may isang pattern na hindi nila pinag-uusapan. Hindi yan morning routine. Hindi yan productivity hack. Yung night routine nila, yung last 30 minutes to 1 hour bago matulog, doon nangyayari yung mental shift na binabago yung buong direksyon ng buhay nila. Kaso yung iba, ginagamit yung oras na yan para mag-scroll, manood ng series o mag-overthink tungkol sa problema pero walang ginagawa. Walang masama sa pahinga. Kailangan ng katawan at isip ng rest. Pero may pagkakaiba between resting with clarity at resting with clutter. Yung iba pagod pero walang peace of mind kasi puro unresolved thoughts yung dala nila papunta sa tulog. Yung iba naman, pagod din pero may silent mental practice sila every night na nag-organize ng utak nila para sa susunod na araw. Hindi to magical, hindi to manifestation. Ito yung practice na tinuturo ni Napoleon Hill sa Think and Grow Rich. Yung idea na before you sleep, dapat may order yung isip mo. Dahil yung isip mo, whether you notice it or not, ay patuloy na gumagana habang natutulog ka. At kung ano yung huli mong iniisip bago matulog, yun yung madalas na magpatakbo ng subconscious thinking mo. Kung pag-like mo sa video na to, hindi ka mag-instant rich. Pero makikita mo kung bakit yung ibang tao kahit pareho kayo ng oras, pareho ng effort, ay may nangyayari sa kanila na hindi mo ma-explain. Kasi yung discipline na ito, hindi mo makikita sa labas. Walang makakapansin, pero sa loob nag-compound yung effect niya over time. Tignan natin yung normal na routine ng karamihan, pagod sa trabaho, umuwi, kain, pahinga, scroll ng social media, minsan may napapanood na series, minsan nag-uusap sa pamilya, tapos paggabi na, yung utak mo puno pa rin ng kung ano-ano. Iniisip mo yung problema sa trabaho, yung utang, yung kulang na sweldo, yung responsibilidad sa bahay, yung pagod, tapos tulog na, kinabukasan, gising, ulit. Same energy, same stress, same unclear thinking. Walang moment na nag-pause ka para i-organize yung isip mo. Walang moment na nag-direct ka ng focus mo sa specific na bagay na gusto mong mangyari. Kaya kahit anong sipag mo, parang walang direction. Parang everyday, reactive ka lang. Hindi intentional. Hindi mo kasalanan yan. Karamihan sa atin, ganyan ang tinuro. Magtrabaho, magpursigi, magnuli. Pero walang nag-explain sa atin na yung effort, kahit gaano kalaki, ay walang power kung walang mental clarity. At yung clarity na yan, hindi yan instant, hindi yan overnight. Yan ay product ng daily mental hygiene, yung practice na ginagawa mo every single night para i-clear yung mind mo mula sa clutter at i-direct yan sa isang clear outcome na gusto mong mangyari. Yung ibang millionaire, yan yung ginagawa nila for years bago pa nila nakuha yung success. Hindi dahil sa may magic, kundi dahil ang utak nila trained na mag-operate with intention, hindi lang with reaction. Napoleon Hill sa libro niyang Think and Grow Rich, nag-interview siya ng hundreds of millionaires over 20 years. At isa sa mga common practice na nakita niya ay yung ginagawa nila bago matulog. Hindi sila tumutulog na puno ng kalat ang isip. Hindi sila tumutulog na overwhelmed. May ginagawa sila every night na para bang nag-set sila ng direction ng subconscious mind nila. Tinatawag niya yan na auto-suggestion. Yung deliberate na pag-guide mo sa sarili mong thoughts before you go unconscious. Kasi habang natutulog ka, yung subconscious mind mo nag-work pa rin. At kung ano yung last instruction na binigay mo sa kanya, yun yung madalas na sinusundan niya habang tulog ka. Kung negative yung huli mong iniisip,
Negative din yung patakbuhin ng isip mo overnight. Kung ang clear ka, gising ka bukas, ang clear ka pa rin. Pero kung may clear thought ka na inilagay mo sa isip mo bago matulog, may tendency na pagkaising mo, may silent clarity ka na hindi mo ma-explain. Hindi ito tungkol sa visualization lang. Hindi ito tungkol sa pag-imagine ng kotse o bahay. Yung night routine na ginagawa ng mga taong nag-grow financially ay tungkol sa mental organization. Ibig sabihin, before you sleep, may 3 bagay na dapat mong linawin sa sarili mo. Una, ano yung natapos mo today para mawala yung guilty feeling na parang wala kang nagawa. Pangalawa, ano yung next step bukas para hindi ka gumising na confused kung saan ka magsisimula. Pangatlo, ano yung specific outcome na gusto mo? Hindi lahat ng problema, hindi lahat ng goal, kundi one clear focus na gusto mong mangyari sa buhay mo in the next few months. Yan lang. 3 bagay. 5 to 10 minutes. Pero yung impact niya over 1 year, hindi mo may isip. Ngayon, paano mo iyan gagawin in real life? Given na Filipino ka, may pamilya ka, may responsibilidad ka, hindi ka makapag-isip ng maayos dahil pagod ka na? Dito papasok yung practical structure. Hindi ito dapat maging komplikado. Kung komplikado, hindi mo gagawin. Kailangan simple enough na kahit pagod ka, kaya mo pa rin. Itigil mo muna yung habit na after dinner, diretso ka na sa phone or TV hanggang antok ka na. Walang masama sa relaxation. Pero yung oras na yan, yung last 30 minutes to 1 hour ng gabi mo, dapat may structure, kahit konti. Kasi yan yung oras na pinakamalapit sa tulog mo. Yan yung oras na whatever you feed your mind, yun yung magdala sa'yo habang unconscious ka. Kaya kung puro stress, puro negative news, puro walang kwentang content, yung last thing na nakita mo, yan din yung kalat na dadalhin ng isip mo sa tulog. Hindi mo man napapansin, pero yung quality ng sleep mo, affected. Yung mood mo kinabukasan, affected. Yung energy mo to think clearly, affected. Panatilihin mo yung habit na mag-rest, kailangan ng katawan mo yan. Pero i-structure mo yung rest na yan in a way na hindi mo dinadala sa tulog yung mental clutter. Pwede kang manood ng series or mag-scroll pero hindi yan yung last thing na gagawin mo. Yung last thing dapat yung nag-clear ng isip mo, hindi yung nag-add ng bagong stimulus. Kaya maraming successful na tao ang ginagawa nila. 30 minutes before sleep, hindi na sila tumitingin ng screen. Hindi na sila nag-scroll. Hindi na sila nag-consume ng content. Instead, gumagawa sila ng isang simpleng practice na nag-direct ng isip nila sa clarity. I-adjust mo yung last 30 minutes mo every night. Ito yung pwede mong gawin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa araw, after dinner, after family time, after pahinga, mag-set ka ng 30-minute window bago matulog na ito, yung oras mo para i-organize yung isip mo. Walang distraction, walang phone, walang TV. Pwedeng may notebook ka, pwedeng wala. Pero yung oras na yan, dedicated siya para sa mental clarity. Dito mo gagawin yung 3 step na sinabi ko kanina. Una, review mo yung araw mo. Hindi lahat ng detalye, hindi lahat ng problema, kundi yung mga bagay na natapos mo, kahit small, kahit normal lang. Kasi maraming tao, lalo na yung mga breadwinner, lalo na yung mga sumusuporta sa pamilya, yung buong araw nila puro ginawa. Pero sa gabi, pakiramdam nila, wala silang na-accomplish kasi hindi nila ini-acknowledge yung ginawa nila. Kaya ang tendency, bukas, same overwhelmed feeling pa rin. Pero kapag nag-pause ka every night at sinabi mo sa sarili mo, kahit mentally lang, okay, natapos ko yung ganitong task, natapos ko yung bayad na to, natapos ko yung usapan na iyan, may peace na nagaganap sa utak mo. Hindi porket okay na lahat, kundi porket may order na yung perception mo sa ginawa mo. At yung order na yan, yun yung nagbibigay sa'yo ng sense of progress, kahit small. Pangalawa, i-clarify mo yung next step bukas. Hindi lahat ng gagawin mo bukas, kundi yung 1 or 2 most important na bagay na dapat mong gawin. Kasi maraming tao gumigising sila, confused pa rin kung saan magsisimula. Kaya ang nangyayari, nare-reactive sila sa buong araw. Sinusuportahan lahat, sinasagot lahat. Pero yung sarili nilang direction, hindi umuusad. Pero kapag every night before you sleep, sinasabi mo na sa sarili mo, bukas at ito yung uunahin ko. Kahit simple lang, kahit practical lang,
Kahit walang kinalaman sa big dreams, may instruction na yung utak mo. At pagkagising mo, hindi ka nagsisimula from zero. May direction ka na agad. Hindi dramatic yung effect niya sa first day, pero after 1 month, makikita mo na yung mga araw mo mas intentional, mas organized. Kahit pareho lang kayo ng oras ng iba, yung output mo, iba na. Pangatlo, i-focus mo yung isip mo sa specific outcome na gusto mo. Hindi lahat ng pangarap mo, hindi lahat ng problema mo, kundi one clear thing na gusto mong mangyari sa life mo in the next few months. Pwedeng financial, pwedeng personal, pwedeng skill-related, pero dapat specific, dapat measurable, at dapat connected sa reality mo. Hindi gusto kong maging milyonaryo agad, kundi gusto kong mag-save ng 20,000 sa loob ng 3 buwan para may buffer ako. O gusto kong matuto ng skill na to para maka-increase ako ng kita. Yung level ng specificity na yan, yun yung tumutulong sa utak mo na mag-recognize ng opportunities related doon. Kasi yung subconscious mind mo, hindi niya alam kung ano yung success in general. Pero kapag binigyan mo siya ng clear instruction, may tendency siyang mag-scan ng environment mo for things related doon. Yan yung tinatawag na reticular activating system ng utak. Hindi magic. Brain function lang yan. Pero kapag ginagamit mo deliberately, powerful yung effect. Kaya every night after you review your day, after you clarify your next step, i-state mo mentally yung specific outcome na yan. Pwedeng i-write mo, pwedeng i-repeat mo lang sa isip mo. Pero yung act na ginagawa mo yan consistently before sleep, nag-train ng utak mo na mag-operate with clarity. Hindi reactive, hindi overwhelmed, kundi focused. Ito yung routine na ginagawa ng maraming tao na nag-grow from nothing. Hindi sila nag-manifest ng pera out of thin air. Hindi sila nag-visualize lang at biglang nag-appear yung opportunity. Kundi dahil consistent sila sa practice na to, yung mental state nila naging clear. At kapag clear ka, nakikita mo na yung mga step na kailangan mong gawin. Nakikita mo na yung mga opportunity na nandyan na pala. Nakikita mo na yung mga decision na mali na pala, pero ginagawa mo pa rin kasi hindi ka nag-pause to reflect. Hindi ka magiging millionaire overnight dahil sa night routine. Pero yung compound effect ng clarity na yan over 1 year, over 3 years, over 5 years, yan yung difference between someone who stays stuck kahit magsipag at someone who moves forward kahit same lang ng effort. Kasi yung effort nila may direction, yung effort ng iba scattered. Isipin mo yung last 5 years ng buhay mo. Kung every night, nag-pause ka ng 30 minutes para i-clear yung isip mo, para i-direct yung focus mo, para i-acknowledge yung progress mo kahit maliit, tingin mo ba same situation ka pa rin ngayon? Malamang hindi. Kasi yung dami ng mga decision na pwede mong na-adjust, yung dami ng opportunity na pwede mong na-recognize, yung dami ng mental stress na pwede mo nang ni-release, lahat yan nag-compound. Pero dahil walang structure, dahil every night tulog ka lang na puno ng kalat ang isip, yung growth na yan hindi nangyari. Hindi ka nag-iisa doon. Karamihan sa atin ganyan. Walang nag-explain na may proper way para mag-end ng araw na hindi lang pahinga ng katawan kundi pag-organize din ng isip. Walang nag-explain na yung last few minutes before you go unconscious, yan yung pinaka-powerful na window para mag-set ng direction ng buong mental system mo. Kaya, yung iba, ginagamit yan. Yung iba hindi alam na pwede pala. At ito pa yung nakaka-frustrate. Yung routine na to free, walang bayad, walang kailangan bilhin, walang kailangan na resource. 30 minutes lang ng oras mo. Pero dahil hindi visible yung result niya agad, dahil hindi siya exciting, dahil hindi siya trending, karamihan hindi nila ginagawa. Mas madali mag-scroll. Mas madali manood ng kung ano. Mas madali matulog na lang na puno ng stress. Kasi yung instant gratification nandun. Pero yung long-term benefit, hindi mo makikita unless gumawa ka consistently for months. Yung mga taong nag-transition from normal life to financial stability to wealth, marami sa kanila, hindi nila pinag-uusapan yung routine na to publicly kasi boring pakinggan, kasi walang drama. Pero privately ginagawa nila. Every night, walang miss. Kahit pagod, kahit stressful yung araw,
Kasi alam nila na yung 30 minutes na yan, yun yung nag-set ng tone ng kinabukasan nila. At yung kinabukasan nila nag-compound into weeks, into months, into years. Yun yung totoo. Yun yung hindi mo makikita sa Instagram. Yun yung hindi mo maririnig sa motivational speech. Pero yun yung ginagawa nila behind closed doors. Kaya kung tatanungin mo bakit yung iba, same effort lang pero mas mabilis umusad. Hindi dahil mas matalino sila. Hindi dahil may special advantage sila. Kundi dahil consistent sila sa mental practice na nag-organize ng utak nila every single day. At yung practice na yan, nagsisimula at nagtatapos sa gabi. Before they sleep, when their mind is about to go offline. Doon nila ina-anchor yung direction nila, doon nila nire-release yung kalat, doon nila nisiset yung next step. Paulit-ulit, walang drama, walang announcement. Pero over time, nakikita mo na sa results nila. Ngayon, ikaw, same situation, same pressure, same responsibilities, pero walang clarity, walang structure. Every night, tulog lang. Every morning, overwhelmed pa rin. Hindi dahil kulang yung effort mo, kundi dahil walang order yung mental process mo. At dahil walang order, walang direction. At dahil walang direction, kahit anong sipag mo, parang patakbo ka lang ng patakbo, pero hindi mo alam saan. Ito, yung cost ng walang night routine. Hindi ka nawawalan ng pera agad. Hindi ka nawawalan ng opportunity agad. Pero nawawala ka ng clarity. At kapag nawala yung clarity, lahat ng effort mo, reactive lang. Lahat ng decision mo, based on stress lang. Lahat ng action mo para lang makasurvive, hindi para umusad. At yung pattern na yan, kapag nag-repeat for years, dun ka nagiging stuck. Hindi dahil walang opportunity, kundi dahil yung utak mo hindi trained to recognize them. Kasi puro clutter, puro kalat. Walang space para mag-think clearly. Isipin mo yung mga tao na dumaan. Isipin mo yung effort na ginawa mo. Isipin mo yung pagod. Isipin mo kung nasaan ka ngayon. Kung may gap between effort and result, hindi dahil kulang yung effort, kundi dahil yung effort walang mental structure. At yung structure na yan, nag-uumpisa sa gabi. 30 minutes bago matulog. Doon mo i-organize yung isip mo. Doon mo i-clear yung kalat. Doon mo i-direct yung focus mo. Hindi porket may magic, kundi porket yung brain mo ganyan gumagana. At kapag ginamit mo yan deliberately, powerful yung effect over time. Ito hindi one-time decision, hindi one-time motivation. Ito yung practice na gagawin mo every single night from now on. Kahit walang nangyari agad, kahit hindi exciting, kahit boring. Kasi yung mga bagay na nag-compound over time, yun yung mga bagay na boring at first. Pero after months, after years, doon mo makikita yung difference. Doon mo makikita kung bakit yung iba kahit same lang ng situation nung umpisa, nag-move forward na. At doon mo marirealize na hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa discipline na hindi mo nakikita. Sa mental hygiene na ginagawa nila every night. Sa structure na ginawa nilang habit. At yung habit na yan, pwede mo ring gawin, starting tonight. Ano yung normal na huli mong ginagawa bago ka matulog? Yung part kung saan alam mong pagod ka na, pero instead na mag-rest with clarity, nag-scroll ka lang or nag-overthink ka hanggang antok ka na.